Eto siya. So, ang dami yan. Nag-hoard talaga ang lola nyo. Yung mga lola nyo. Tapos, meron pa yan dito. Ayan. So, mamaya kasi gagawa ko. Hey guys! Moi kaiki! Terbito, wala. Tignan nyo tong hawak ko. May dumating na mail dun sa aming mailbox. At napakaganda ng balita na yan kasi sobrang ganda ng laman yan. Promise. Bakit ko nga ba alam? Kasi si Elaine, sa work pa lang ako, minessage na ako sa messenger na may dumating na nga daw na mail at wag daw muna akong bumili nung pinabibili niya na buto ng sili. I-open na natin at tignan natin kung ano yung laman. Dalawa kasi yung laman niya, yung kay Elaine kasi isa lang yung dumating, kaya curious ako dun sa isa. Yan palang dumating na yan ay yung aming DVV or yung DGN population. So, connected daw yan dun sa pagkuha ko ng police card last time. Kumuha kasi ako ng identity card dun sa policy. Tapos dito rin kasi nakalagay yung application na ida-download mo para ma-register mo yung ID mo sa policy. Kanina pa nga ako nagta-translate dyan gamit yung Google Translate. Tapos itong isa naman ang buksan natin. Dito ako mas happy. Kasi ito na yung inaantay namin na matagal na at para rin hindi na kami makapos sa budget. Habang binubuksan ko nga siya ay tuwang-tuwa ako at super excited. Ayan, unti-unti, inaasar pa nga ako ng asawa ko dyan. Kaya tawa ako ng tawa. Ang dami nga nung mga manual book para daw sa customers or para sa new owner na As Arena. Maganda kasi yung As Punky na yan. Yung As Punky kasi na yan, pwede namin siyang magamit kapag bumibili kami ng mga grocery or kahit nasaan man basta hawak ng As Punky. Dito, yung points mo is equivalent siya as a euro, meaning pera yung makukuha mo instead of points. Para siyang advantage card ng SM. Yung sa SM kasi na advantage card, ang alam ko is pwede mong maipamili yung laman ng points mo. Hindi ako sure kung ganun nga siya. Pero dito kasi, yung points is nagiging pera talaga. Ayan nga pala yung free namin na 100 voucher na pwede namin ipamili. Eto siya. So, ang dami niyan. Nag-hoard talaga ang lola niyo. Tapos, meron pa yan dito. Ayan. So, mamaya kasi gagawa akong leche plan. So, eto guys, eto yung panglinis namin to sa CR. Hindi kasi tiles yung CR namin dito. Binil yung nilagay. So, eto na lang. Hindi siya nakakatanggal yung binigay sa amin dyan. Tapos, eto yung bill namin pala. Tayo nyo ang haba, diba? Tapos, ang nakakatawa pa, yung vacuum kasi dito, hindi siya katulad sa atin na may box na parang itatapon mo. Meron silang parang paper bag sa loob. Siyempre, ang gaga, inosente. Akala ko ito yun. O, diba, ang dami-dami niya pa. 3 euros mahigit yan. Hindi pala siya. Iba pala to. So, ito pala pambalot siya sa basurahan mo kung ayaw mong gumamit ng plastic. Ayan, so, tatry ko siyang isauli. Meron pa lang ngayon, nakita ko kung saan nabibili yun. Doon sa Hansport, sa pinuntahan ko kanina para patingin yung bike ko. Ayan, so eto. Bumili kami ng tissue. Ayan. Tissue para to sa toilet. Tapos, asukal. Bumili din kami ng asukal. Ayan. Asukal. Lagay natin sa itaas. Hindi pa ako nagluluto. Kasi hindi ko alam kung anong lulutuin ko. Aray ko. Ayan. So, dito natin lagay sa lapag na lang. Ayan. So, ayan. Tissue. Asukal. Tapos, ito dapat yung paglalagyan ko ng leche plan. Yan. Tapos, ito. Tissue namin sa kitchen. Kitchen tissue. Yan. Yan. Ito, mga worth 3 euro lang yung mga yan, yung mga tissue namin. Tapos, ito yung parang sala dun sa CR para sa mga buhok-buhok.
So, nilalagyan siya ng ganyan. So, isa na lang kasi yung stock namin. Kaya sabi ko kay Elaine, bumili na kami ng isa pa. Yan. Tapos, ayan, ito pa. Tapos, yan, basahan. So, para mapalitan na rin yung basahan namin doon. Or ano lang yan. Tapos, bumili ako ng baking powder kasi si Elaine mahilig siya sa pancake. So, gagawa ako ng pancakes, sabi ko sa kanya, ba't di na lang tayo gawa? Kasi mas mura, tsaka baka mas masarap. Ayan. So, ito na siya, diba? Mga tissue. Tapos, dito naman tayo. Bumili kami ng pangsalaan. Kasi pag nagpapasta. Ayan. Tapos, bell pepper. Mahilig kami maglagay ng bell pepper sa pagkain. Tapos, sobrang saya kasi nakakita kami ng Pechay Baguio. So, tuwan-tuwa si Elaine dyan. Kasi may Pechay Baguio kaming nakita sa store namin. Tapos, ito daw yung sili. Alam nyo ba, nakakapangatlong try na kami ng sili. Na kung may maanghang. Hindi sila maanghang. Wala silang, anghang talaga. So, ito, tatry daw niya kung maanghang to. Ayan. Tapos, syempre, patatas. Patatas. Then, pag nagkakaldereta, nilaga. Yan. Tapos, bumili na kami ng chlorine for bowl. Bowl ba? Tama. O yan, pang inidoro. Kasi hindi nakakaputi yung binili sa amin doon na panghugas ng inidoro. Hindi kami sanay. Tapos ito, chlorine para sa damit namin pag may white kami. Tsaka sa undies, sa mga underwear. Siyempre, basurahan. Basurahan. Kasi meron na kaming nabili pero nag-stock pa kami. Sabi ko kay Elaine, bumili na din. Kaysa naman pag naubusan pa. Tapos, dishwashing liquid. Kabibili lang ni Elaine pero nagpabili na ako para may extra. Tapos, ito. So, may Domex din dito. Sabi ko, Domestos na lang. Baka mas nakakaputi ng inidoro. Yan. Tapos, ito yung pinakagusto ko. Kasi, dahil nga yung sahig namin dito, hindi siya tiles. Para siyang kahoy. Kahoy siya, hindi siya binil. Kahoy yung nilagay. So, ang pinabili ko, yung wood care lamination para makintab kahit sa kwarto. So, pang map to siya. Tapos, ayan. Ito, yung asukal na cubes. Kasi sabi nung amo namin, sabi ng bisor namin, ito na lang daw yung gamitin namin panlinis ng stove. Kasi nga gusto kong linisin yung stove. Eh, sinabi niya sa amin, sugar daw, tapos water, tapos i-rough mo lang daw to. Ewan ko kung effective yun. Tapos bumili siya ng noodles. Mama noodles. Gusto daw tikman niya ni Elaine kung masarap. So, sige. Tignan natin. Tapos, syempre, toyo ang mga nanay. May toyo. Ang nanay may toyo. So, ayan, toyo. Kasi ito yung pang pancakes. Ayan. So, tatry kong gumawa. Actually, mag-leche plan ako mamaya kasi day off ko pa din. Tapos, mushroom. Bumili siya. Ba't siya bumili mushroom? Eh, alam ko hindi naman siya kumakain ng mushroom. May mushroom siya. Hindi ko alam kung bakit. As ito yung gata, nag-stock na kami dalawa. Kasi pag gusto namin mag-curry, chicken curry yan. Tapos sibuyas. Sibuyas. Ay, ba't di siya kumuhang bawang? Parang walang bawang. Baka hindi niya nagustuhan yung bawang doon. Baka mga ayan, so, ayan yung mga so, ayan siya. Yung mga napamili namin. Wow! So, inabot kami dyan ng parang 72. Actually, 80 euro mahigit, pero may discount na 10 euros. Dahil nga dun sa card na ginamit namin. Then, ayan, inabot lang siya ng 73 euros lahat. So, nakakatuwa lang kasi meron na kaming budget for sana 1 month na yan. Tapos may mga karne pa kami sa loob ng ref. Yan.
Hello guys, lumabas nga rin pala ako para pumunta sa polisi o yung police station nila. So hindi na ako nag-video sa loob kasi baka bawal at alam nyo naman, syempre police station yan. So ito yung itsura ng police station nila. Alam nyo ba, isa lang yung tao dyan sa loob. Pero siguro ito lang yung pinaka-office nila. Kaya nga pala ako pumunta dyan kasi para kuhanin ko yung police identity card ko. Ito nga pala yung labas ng police station. Nagbike din pala ako kasi mag-isa lang ako dahil may pasok si Elaine. Ayun guys, tapos nagpunta nga rin nga pala ako doon sa police, 'di ba? Sa police station or polisi. Ang tawag kasi nila dito is polisi. So, yun kasing polisi, isa siya sa requirements na kailangan mo here in Finland. Hindi ko lang alam kung sa mga local talagang kumukuha sila nun. Pero kami as a migrant workers or foreign citizen here, kailangan namin kumuha nun. So, nung nakaraan pa dapat kami pinapakuha ng employer o ng agency namin. Pero, wala pa kasi kaming budget kasi ang pagkuha nun is 20 euro para sa picture. May picture kasi ko, kaso hindi siya tumugma doon. Tinry nung staff doon sa polisi pero hindi tumugma. So, kinailangan ko magpa-picture. Tapos, yung pinaka-card is 53 euros or 58. Basta ang nagastos ko lahat-lahat is 73 or 78 euros. Basta ganun siya. So, pinilit ko na lang kumuha nung nakaraan kahit na medyo tight pa yung budget. Kasi sabi ko, maliit nga yung sasahurin this coming salary. So, okay na din yun since kailangan ko siya kasi kapag hindi ka pa nakakuha ng police ID, parang hindi mo pa magagamit yung Kela card mo o yung health card mo. So, importante siya. So, ganito yung itsura niya, guys. Taran! So, ID din siya. So, kung meron tayong police, anong tawag sa atin yan? Police clearance. So, sila, ang tawag nila dito is police ID or police DG something. Basta identification card, parang ganyan. So, dyan, nandyan yung mukha mo. Then, sa likod, may chip yan. Kasi ina-activate yan. Pwede mo yan gamitin sa mga parang machine na kailangan ng identity. So, isa siya sa magpapatunay na ikaw yon. So, bago ko to pagka-receive ko nito, nag-text sila na meron na nga. So, may dumating ding sulat kahapon. So, sinabi sa akin nung staff doon kasi tinanong ko, ito siya. So, ito pala siya. So, ito pala is para dito. So, ganun. So, i-activate ko siya. May da-download akong application para i-activate ko siya. So, ayan. Nakakatuwa lang kasi nakakuha na ako ng identification card or police identification card na magagamit ko here hanggat nandito ako. So, dito kasi, ang dami nilang kailangan kuhanin, no? May mga DBV, may polisi, may Kela card. So, yan yung mga nilakad namin nung nandun kami sa Helsinki. Ayun, tapos, dumiretso din pala ako dun sa Hansport. Hello, guys! So, lumabas ako, day off ko. Kinuha ko yung polisi ko, yung police card ko. Yan, may binili ako sa Kirpis. Yung pang bake sa leche plan. Tapos ngayon, pupunta ako ng Hansport, yung bilihan ng bike. Kasi papasukat ko yung manubela ko. Kasi bala ko siyang papalitan. Ang problema nga lang yung magpapalit. Tapos gusto kong dumaan dun, oh, yung bilihan ng bulaklak. Marami daw kasi nakasale dyan ngayon. Gusto ko kasi lagyan ng bulaklak yung ano ko, yung kwarto ko. Yan, dito tayo sa Hansport. Susukatin niya yung manubela ng bike ko. Wait lang. Dito kasi bentahan ng bike, bilihan. Pwede rin installment. Nag-installment siya. Naku, wala pa ata siya. Nakita ko siya dun sa Kirpis eh. Ayan, ayan yung mga bentahan ng bike. Yo.
dun sa mga bilihan ng mga materials mo or equipment mo for bike. Kasi tinanong ko yung manubela ko kung magkano yung magagastos ko if ever na magpalit ako. So sabi niya, i-order niya pa yun kasi wala siyang ganon, pero nasa 50 euro lahat. So kung iisipin mo, no, 50 euro mahigit yung gulong ko, tapos 50 euro din yung nasa, ano ko, naabot na ako ng 100 euro. Ang brand new ng bike kasi dito is something 500. Kaya lang kasi medyo comfortable talaga ako dun sa bike na nabili ko na 50 euro din. Then, kaso ang problema nga is, yung parang pihitan niya, medyo nag-stock up. Ngayon sabi niya, if ito ay nag-stock up at hindi maiikot, hindi natin mapapalitan kahit na yung brand new. So, susubukan ko muna siyang lagyan ng oil at hayaan ko siya at sana medyo lumambot kasi kinalawang na talaga siya. So, ayun lang naman yung ginawa ko this day kasi 3 days akong may off. Pero yung isang day, pinapasok ako. So, kaya naging 2 days lang. So, maraming salamat sa pagsubaybay sa aking vlog. Even hindi ako continuous na nakakapag-upload ng video kasi medyo konti pa lang yun ako content since dito nga is hindi naman kami nakakalabas ng bahay. I hope that you will still continue watching my vlog and my life here in Finland as a store worker. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell. And please follow my page. It's Sky in Finland sa Facebook page. Tapos meron din po akong TikTok account. Same lang din is Sky in Finland. Ilalagay ko dito yung mga picture para po mas madali nyo siyang makita. Thank you so much. God bless you all. See you on my next vlog. Bye-bye! Bye-bye! Boy, Kai Kile!